Binigyan diin ng ilang opisyal ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ito ay sa gitna ng mungkahin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghihiwalay ng Mindanao. Tiniyak naman ng DND at PNP ang pagpapanatili ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Si Patrick De Souza detalye. Kapwa kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panawagang paghihiwalay ng Mindanao. Ayon kay dating DILG Secretary at ngayon National Security Advisor Eduardo Año, dahil sa panawagang ito, mawawala ng saysay ang kabuang pagsisikap tungo sa kaunlaran. Anya, nakasalalay ang lakas ng bansa sa pagkakaisa at anumang tangkang magkawatak-watak ay dapat natutulan ng anumang sektor. Dagdag ni Año, dapat bantayan ang komprehensibong peace process na nagwakas sa dekada ng armed conflict sa Mindanao at nagbubunga ngayon ng progreso at pag-asa. Hindi rin anya mag-aatubili ang gobyerno na gamitin ang mga kinakailangang hakbang laban sa paghiwalay ng republika at anumang pagtatangka rito ay harapin ng may puwersa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez Jr. na nagsilbi ring Presidential Advisor on Peace Process ng Administrasyong Duterte, anumang panawagan o pagkilos na magbubunga ng destabilization ng bansa ay dapat talikuran. Anya, dapat ipagpatuloy ang suporta sa mitiin ng kasalukuyang administrasyon para sa kapayapaan at pagkakaisa kung saan naramdaman na ang epekto nito. Sabi pa ni Galvez, ang mga dating miyembro ng revolutionary groups ay may aktibong partisipasyon ngayon sa pagsasaayos ng bansa at pagsusulong ng kapayapaan lalo na sa Bangsamoro. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos na dating MMDA chairperson, hindi sagot ang pag-iwalay ng Mindanao para tugunan ang mga hamon dito. Paglabag din anya ito sa konstitusyon at sisira sa territorial integrity ng Pilipinas. Kaugnay nito nanawagan si Abalos na panatilihin ang pagiging sagrado ng konstitusyon para sa matatag at iisang bansa. Ang Department of National Defense tiniyak na gagampanan ang kanilang mandato na protektahan ang soberanya. Ang PNP makikiisa rin sa pagsisigurong mapapanatili ang integridad ng teritoryo. Hindi sang-ayon si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao na tila buwabaliwalaan niya sa mga nagsakripisyo ng buhay para sa kayusan ng Pilipinas. If there are any efforts of any secession or to secede from a portion of our country, parang hindi maganda, and it will only entail magulo na to a magnitude na siguro baka di natin kayanin. So, ang pinakamaganda niyan talaga is let us be united. Let us not entertain these ideas. After all, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo. Hindi rin ito suportado ng isang Muslim advocate dahil matagal na anyang nabugbog ang Mindanao sa issue. Kami po yung sa Marawi, Lanao, Bangsamoro, ang pinaka-nabugbog na po ng secession, ng rebellion. 50 years, peace talks. Allergic na po ako. Allergic na po kami. Yes, young Muslim professionals know po to secession. It shouldn't be a word even that should be raised. Samantala, patungkol sa usapin ng People's Initiative, nagpaalala ang liderato ng PNP sa mga pulis na maging profesional sa pagpapatupad ng batas. Pero maaari anyang maituring na criminal act kung may panunuhol na ginagawa para magpapirma. Well, to my understanding, when we say People's Initiative, talagang is the will of the people. Meaning, there are no other influences, there are no coercions, there are no bribery, and there are no other things that might unnecessarily influence the people's will. Pero alam mo naman, sometimes in that particular aspect, may mga gray areas. So we have to really discuss it thoroughly. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.